Paano po ibababa ang creatinine level? Paano malulunasan yung kidney disease? Okay? Isa po to sa pinakamahirap na topic at pinakamahirap na gawin. Wala naman ako ipapromise sa inyo na magic kasi mahirap nga oras na masira ng kidneys. Yung akin po, payo lang to sa early stage ng kidney disease, pero lagi naman yung final say, yung nephrologist or yung kidney doctor ninyo. Okay? So, bakit tumataas ang creatinine natin? Ito yung mga possible causes. Siyempre, may kidney disease ka na. Dehydration. Yan. Malakas ang protein na kinakain. Sobrang exercise, nakakataas ng creatinine. At may mga pain relievers, nakakataas. Yan. Ang trabaho ng kidneys natin, ang galing ng kidneys natin, para siyang filter. Diba? Para siyang filter, labasan ng dumi. Merong mga nephrons yan, no? May mga nephrons. So, maraming mga maliliit na nephrons nagfi-filter ng dumi palabas. Ano mo ng sintomas pag may kidney disease? Ito medyo late stage na to. Yung manas na, mahina na, namamayat na. Pag acute kidney failure, yung biglang nasira yung kidneys, bagsak yung ihi. Hindi na umiihi. Nagmamanas, nang hihina, biglang high blood, at mataas yung creatinine masyado, nahihilo na sila, confused. Parang nalalaso na yung sa utak natin, yung dumi, hindi na lumalabas. Pag chronic kidney disease na, syempre tataas na yung mga creatinine, urinalysis, manas na buong katawan, at high blood din siya. Ano ba ang creatinine? Ang creatinine po, isa rin siyang dumi sa katawan. Waste product siya. So, galing siya sa creatine. So, from creatine ay nagiging creatinine. Tapos, finifilter to palabas. So, pag hindi lumabas, kidney failure. Ito yung normal creatinine level. Depende kasi sa laki ng tao, sa laki ng muscle. Kaya nga, pag lalaki, ideally mas malaki yung muscle, hanggang ganito normal ng creatinine. 0.6 hanggang 1.2. Pag babae, hanggang mga 1.1. Pag bata, hanggang 0.7 lang. Depende sa laki. Kung maskulado, minsan kahit mas mataas, normal pa rin. Okay? Ayaw natin tumaas to. Kasi pag tumaas ang creatinine, medyo late na. Ang unang problema makikita sa urinalysis. Pag ang urinalysis may protina, yun ang early stage ng kidney disease. Pag tumaas na yung creatinine, medyo matindi na yung sira sa kidney disease. Okay? Kidney failure. So, ano yung mga dahilan? Tulad na sinabi ko, pag tumaas ang creatinine, pwedeng kidney failure. Okay? Pag tumaas ang creatinine, nakakasama muscle distraction. Anong muscle? Hazing. Boxing, bugbog. O sobrang exercise, marathon. Sobrang exercise, sobrang marathon, naggagawa ka rin ng maraming creatinine. Nasisira yung muscles mo. Diba? Hypothyroid. Meron din ganun sakit, tumataas ang creatinine. At sobrang karne. Kung meron ka ng stage 1, stage 2 kidney disease, bawal na ang sobrang protina. Limited na ang protein mo. Kasi pag sobrang protein, yung kidneys mas hirap siya. Kaya nililimitahan ng protina pag nasa kidney disease na tayo. Papakita ko yung stages. So, to lifestyle change to lower creatinine. Tuturo ko na sa inyo. Ayan, o. Pag meron ng sira, pag mataas na creatinine po ninyo, avoid strenuous exercise na. Okay? Pwede maglakad. Pwede brisk walking. Sabayan mo na inom ng tubig. Maraming tubig. 8 glasses of water. Wag magpapaka-dehydrate. Yan, Doc Lisa. Matulog. Very important ng sleep. Papakita ko mamaya. Ito ang 5 stages ng kidney disease. Maganda yung walang sakit. Dito sa stage 1, normal pa siya. Sa stage 2, ang lakas ng kidneys, pakita mo Doc Lisa, 60 to 89% na. Hindi na siya 100%. Pag stage 3 na, mataas na ang creatinine, moderate loss of function, 30% na lang to 59%. 30 to 59 na lang ang lakas. Yan, no? Kuluntoy na siya, lumiliit na. Pag stage 4 na, 15% na lang ang lakas niya. 15 to 29%. Pasalamat nga tayo, 2 kidneys natin eh. Kaya pa, kahit ganito, kakayanin pa sana. Pag stage 5 na,
less than 15%. Dito nagdadialysis na. Pero stage 4 severe na. Itong mga payo ko sa inyo, to stage 1 to stage 5. Itong mga payo ko sa inyo, pang stage 1, stage 2 mainly. Okay? Pag nandito na kayo sa 3, 4, 5, bahala na nephrologist nyo. Kasi nag-iiba na ang payo eh. Nag-iiba na ang payo. Kasi gusto mo dito, ma-prevent pa eh. Pero pagdating dito kasi, iba na. Kasi hindi na gano'n lumalabas. Marami ng mga bawal dito na pwede pa dito. Kaya itong payo ko pang stage 1, stage 2 lang. Pakita natin, Doc Lisa. Early stages, ito, healthy foods. Kailangan nyo lahat yan. Walang bawal. Bawas protina. Pwede ka pa mag-brisk walking, mag-exercise. Iwas sa junk food. Iwas sigarilyo, alak. Ayan, o. Ayan, o. Uminom ng maraming tubig. Pag nandito na, pataas na, ay magpapatest ka na. Kokontrol mo na yung blood sugar mo at blood pressure mo. Pag nandito na sa stage 4, stage 5, lalo na stage 5, ito na po, nagdadialysis na sila. Yan. Nasira na kasi totally yung kidneys. Dito na yung kidney transplant. Ayaw natin umabot sa 5. Gusto natin 1 lang. Dito tayo lang sa mataas lang lagi. Diba? Lalo tayo nagkakaedad, humihina ang kidneys. Kaya nga, napakahalaga payo natin. Dito pa lang sa may protina sa ihi, susunod na kayo sa payo natin. Kasi pag nandito na sa dulo, puro na lang dialysis, napakamahal, napakahirap. Mahirap gamutin pag nandito na. Okay? Mahirap umasa na yung 5 ibababa pa. Napakahirap. Kaya itong payo ko sa inyo, ma-maintain lang natin na dito kayo o malay nyo, matras-atras konti, pwede pa. Number 1, tubig. 8 glasses of water in a day. Ha? Dehydration, di maganda. Ito po, pang stage 1, stage 2. Ha? Pero syempre, pag stage 5 na, hindi na umiihi, pati tubig mo, limitado na. Bawal ang strenuous yan. Oh. Bawal ang jogging na o talagang marathon. Pag nandun ka na sa 1, 2, 3, walking na lang tayo. Yan. Tulog, napakahalaga. Kasi pag natutulog tayo, nare-relax yung body organs natin, pati metabolism. So, yung paggawa ng creatine hanggang creatinine, mas napapabagal din. Pero kung laging puyat, daming trabaho, daming stress, lalong tumataas ang creatinine. Ingat, tulad ng sinasabi ko sa pain relievers, mga mefenamic acid, ibuprofen, lahat ng NSAID, ingat po. Lalo na kung stage 1, stage 2, hindi na pwede. Kahit normal ka, napaparami pain relievers mo. Tulad na sinasabi ko, hindi to candy, hindi to chocolate, ha? Kaya nga, kung iinuman kayo, bahala yung doktor, baka 1 day, 2 day, at most 3 days. Minsan, binibigay nila 1 week. Pero ako, kung kaya naman tiisin yung sakit, okay lang. Pwede naman hot pack. Kung gusto nyo mag-NSAID pain reliever, merong mga gel. Diba? May mga gel na NSAID. At least pag pinahid mo lang sa siko mo, konti lang ma-absorb sa dugo. Pag ininom mo kasi, mas malaking chance ma-damage ang kidneys. Hindi porke over-the-counter, okay na. Maraming na dadali dito. Meron din mga antibiotics, pero ito, depende yan sa doktor. Pag sila naman nagpe-prescribe sa tamang dosis at inom nga ng maraming tubig, lagi ko sinasabi 8 to 12 glasses. Pati protina, kung stage 1, stage 2 na, meron ng kidney disease, tumataas na yung creatinine natin, limitado ka na sa protein. Kasi protein, magiging creatinine yan. Yan, protein. Yan, ito. Okay? Mas gusto natin, plant-based. Yung plant-based, mas maganda. Kung pwede nga, vegetarian, mas maganda. Kung kayo ay healthy, walang malakas, pwede kayo kumain ng maraming karne kung gusto ninyo. Marami nagda-diet, high protein eh. Pero oras na magka-kidney problem na, limit na. Kasi kahit anong bagay, syempre balance eh. Diba gusto natin yung healthy plate natin? Ba healthy plate, kalahati gulay, 1/4 kanin, 1/4 karne. Huwag naman isa lang klaseng ulam sa buong plato. Yung iba umiinom ng protein shakes, pag meron ng kidney problem, hindi na po pwede. Lalong tataas yung creatinine.
Pero kung healthy kayo, nasa sa inyo po. Alat, binabawasan. Mga delata, ketchup, sobrang alat, toyo, patis, kalamansi, sarsa ng adobo. Sobrang alat, nakakataas ng blood pressure. At yung nakakasira talaga sa kidneys, number 1, diabetes. Number 2, high blood. Number 3, glomerulonephritis. Tapos kasama na rin yung pain relievers, malamang number 4. Yan. Bawas ang alat. Puro, kung kaya mo mag-vegetarian, mas maganda. Yan talaga pampababa ng creatinine. Ito mga healthy lang, mga lemon, strawberry, at ibang mga pagkain. Kumain ng pagkain mataas sa vitamin C, strawberry, lemon juice, cauliflower. May konting pag-aaral na may tulong daw mga herbal tea. Ito naman dito, sure, nilagyan ko nga question mark eh. So, pwedeng green tea, chamomile tea, baka makatulong. Maybe it's the fluid, maraming nainom na tubig, mas maganda. O baka may konting benefit din daw itong mga tea na hindi pa naman sigurado. Pero baka makatulong din daw magpalinis ng kidneys. Tulad ng sabi ko, diabetes, gagamutin. Ayan, no, para makontrol ang blood sugar. Okay? So, ang gamot sa diabetes, gamot sa high blood, hindi siya masama sa kidneys. Siya nga nakakaligtas sa kidneys. Ulitin ko, ang gamot sa diabetes, ang high blood, hindi masama, siya nga nakakaligtas. Kasi, pag nakontrol yung diabetes mo, mas hindi ka makikidney failure. Pag nakontrol yung high blood mo, mas hindi ka makikidney failure. Pag titigil mo yung gamot sa diabetes at high blood, ay magbibilang na lang tayo ng oras, ilang buwan, ilang taon, papunta na sa dialysis yun. Ganun po kasimple yun. Kaya huwag maniniwala sa haka-haka. Kung kaya nyo makontrol ang diabetes at high blood sa diet lang, bawas alat, di maganda. Pero kung hindi kaya talaga, mas nakakahaba ang buhay, ang gamot sa diabetes, high blood, pati metformin, okay po yan. Huwag maniniwala sa mga fake news. Okay? Maniwala lang kayo dito pag sinasabi ko na at huwag sa mga fake news na nilalabas ng kung sino-sino. So, diabetes may tulong. Nakabagal ng kidney damage. Gamot din sa high blood may tulong. Papakita ko yung dalawang gamot sa high blood na maganda sa kidneys. Ito yung dalawang maganda sa kidneys. Mga angiotensin receptor blockers. Ito yung madalas iniinom nyo. Losartan, valsartan, telmisartan. Pwede ito sa high blood to prevent kidney disease. Pwede rin, kahit di ganun kataas yung blood pressure, nakakatulong din siya. Nakaka-relax ng kidneys. Ito, your kidneys, mas hindi napapagod ang kidneys kung merong angiotensin receptor blockers, itong mga sartan ng ending, or ACE inhibitors, mga captopril, enalapril, at iba pa. Okay, pipili. Tulad ng sinabi ko, ang inyong nephrologist, kidney doctor, ang magre-reseta lang. Okay to sa early stage, stage 1, stage 2. Pero pag late stage na, nagbabago na lahat. Minsan, hindi na rin pwede itong mga gamot na to. Magtanong din sa nephrologist, mayroong mga ketosteril na binibigay din pampababa ng creatinine. Magtanong po kayo kung babagay sa inyo. Tapos, pag stage 4, stage 5, yung iba early dialysis. Kasi pag sobrang taas ng creatinine, ito lang talaga nakakababa. Pero hindi naman pwede habang buhay dialysis. Kaya sinasabi ko nga, pag nandito na tayo, i-consider lagi ang kidney transplant. Kidney transplant, mas mahaba buhay po natin doon. Alternative therapy, walang masama sa massage. Light massage, tulong sa circulation, bawas stress, makakatulog kayo. May tulong po yan. Walang bawal po. Yan. So, sabi ko, papacheck lang tayo sa nephrologist. At yung gamutan ninyo, depende sa stage ng kidney disease, sa lifestyle, at ending is kidney transplant. Pero kung maaagapan natin, susunod tayo, maaga pa, so pwede na po. So sana nakatulong tong video. Ang ending, magpa-check sa inyong doktor, tignan kung may kidney problem, at sundin tong mga payo natin para hindi masira ang kidneys. God bless.